red mushroom, or they call it as well the medicinal mushroom. Ang mga Hapon, mga Japanese, they call it reishi. Sa mga Chinese, they call it lychee. So, to the Chinese, why they call it lychee, and the Japanese call it reishi, kung mapapansin nyo, there are one common word na ginamit ng Japanese and Chinese. The word chi. So the Chinese, they pronounce it this way. And the Japanese, they pronounce it that way. So according to the Chinese medicine book, o yung traditional medicine, itong chi na to, it refers to the word energy. So once you mention chi, you are talking about the energy. And this is the energy of man. Ang energy mo kasi natin, yan ang nakukontrol ng lakas. At alam mo, minsan ang energy mo ay bumababa. And to the Chinese and Japanese, kapag sila ay may sakit, di ba nang hihina sila, they took this ganogen mask and they perk up their energy. At kapag sila naman ay may sakit, they took this red mushroom at mabilis ang paggaling. So, red mushroom, medicinal mushroom, reishi or lychee, sa mga yung royalties ng Japan and mga dynasties of China, they call this one in different names. They call it the herb of eternal youth. They call it the herb of potency, and they call it the herb of vitality and energy. Itong gano'n mushroom na to, red mushroom or the reishi or lychee, sa atin mo ay ang pagkakalam natin ay kabuti. So ang kabuti, sa atin mo, dahil tayo ay wala nitong species na to. Unang-una ang reishi, ang lychee, ito ay magalang. Ang kanyang species mo ay very rare. Not until in 1970, ang Japan mismo ang unang nakaka-cultivate. So, bali, nagiging tagumpay yung kanilang cultivation in 1970. Sumunod po ang China in 1975. Then, Malaysia in 1980. Taiwan, 1980. Then, Malaysia po in 1983. And in Malaysia, in 1983, wala nang iba po itong company na ito na research kundi ang DXN. No other than the founder of DXN, Dr. Lim Chupin. So, itong pag-aaral ito ngayon, si Dr. Lim ngayon ang nag-aaral at ito ay gumawa siya ng dalawang pag-aani. Inani niya sa dalawang edad. Yung isa is 90-day-old and the other one is 18-day-old. Kaya tinawag natin muna GL and reishi. RG and GL. So, yung GL, ito yung 18-day-old. Yung RG naman, ito yung 90-day-old. And why? Ang ganodermas kasi, mayroon silang mga taglay na nutrients. Na kung saan, yan po ang kailangan ng ating katawan. Doon sa RG, mayroon mga taglay na wala doon sa GL, sa 18-day-old. So, ito yung lumabas sa kanyang pag-aaral. Then, siya na rin po yung founder ng tinatawag na Gano Therapy. Ako ito na-meet ko ng mga iba-ibang leaders ng herbal medicine sa Asia. Kinikilala nila po si Dr. Lim na founder nito. Actually, isang doktor, di Ubando, na nakausap ko one time, sabi niya, paano ba makontak si Dr. Lim para magkaroon kami ng appointment sa kanya. Kaya turuan na kami, papaw, Gano Therapy. Ganyan. So, itong ganodermas na to, whatever we call it, it belongs to the family of fungus. Maliwanagin tayo lahat. Now, ang fungus ho, in the world, there are 38,000 plus. Marami ho. Pero according to studies, there are only 3,500 na pag-aralan na ho. Lumabas na yung kanyang pag-aaral. Itong fungus ho na to, throughout the world, mayroon siyang lahi. So anywhere in the world, may amag, may fungus. Kahit na malamig, kahit na mainit, nag-yellow yung lugar, mayroong amag.
So ito ho yung isang halaman na tumutubo kahit saan. So ang amak ho, anywhere in the world, you can find. At kahit saan sa mundo din, meron ding inaamag. Ha? Yun. So ang amak ho na to, mayroong tatlong grupo. There are 3 groups of these fungus. Number 1, yung tinatawag na poisonous. At pangalawa, yung tinatawag na edible. At pang-apat, yung tinatawag na medicinal. Ang tanong, paano mo ma-distinguish Willie ang poisonous, edible, and medicinal? Well, simple lang po. Anytime na nakakain ka ng kabuti, na hospital ka, yun na yun. Hindi na kailangan pang magtanong. Tama? Yun ang mga poisonous. Eh, meron din mga kinakain mo na kabuti, mga inuulam, yes, ito mo yung edible. Kaya pag ang nakain mo kabuti, nabusog ka, lumakas ka, ito na yung edible na to. At kapag ikaw naman ay mayroong sakit, halimbawa may arthritis, diabetes, high blood, cancer, gumaling ka sa kinain ng kabuti, wala nang iba kundi ito. And once we mention medical mushroom, medicinal mushroom, ito na po yung tinatawag nating ganodermas. According to Church of Christ, ang titignan sa mga website, ito na po yung widely research na species ng red mushroom. O kaya yung lahi ng mga kabuti, the medicinal mushroom. So, ang tanong naman dito ngayon, bakit ito ay tinatawag na medicinal? Paano sila nakatulong? Well, sa mundo ngayon ay talagang kinikilala natin na ang pinakamahalaga sa tao ay ang kalusugan. Actually, one of the most precious, if not the most precious commodity of man, is health. So ngayon, itong kalusugan ito kailangan natin pangalagaan. Ang problema, kahit nag-aano tayo concern sa ating kalusugan ngayon, sira pa rin ang kalusugan ng tao. Problema ko ng buong mundo ang kalusugan ngayon. Tama? At ano ba ang dapat natin gawin? And according to the church, there are only 2 major causes of disease. So paano makakatulong ang medical ito, makakatulong ang ganodermas ito? Alamin natin muna kung ano ba ang dahilan bakit ang tao ay nagkakasakit. At dalawa ho ang kadahilanan. There are 2 major causes of disease or diseases. Why? Number 1 is toxins. At alam ko ho na lagi naman nababanggit ito. And pangalawa is what we call the body imbalance. So, dalawang bagay. Number 1 is toxins. At alam niyo ho ang Greek word ng toxin, ito ay nakasalin sa salitang poison. Ibig sabihin ang toxins is poison. And this time, if we mention toxin, I can give you 4 major toxins na pwedeng sumira ng ating kalusugan. Unang-una po na toxins, yung tinatawag po nating chemicals. Chemicals. Ito na po yung isang toxin na medyo sumisira ng ating kalusugan. So, chemicals is a kind of poison. At kung poison yan, di ba ngayon, kapag huminga ka, may chemical. Kapag uminom ka, may chemical. Kapag kumain ka, may chemical. Saan? Alam niyo ano ba ang chemical sa tubig? May chemical pa sa tubig na inom natin ngayon? Yes, yung contamination or yung sinasadyang nilalagay, yung chlorine. Tanungin natin, ang chlorine ba kailangan natin nagawan? Hindi. Ginagamit lang yan, nilalagay lang yan to kill the germs. So, this chemical right now, uminom ka, you have the chlorine. How about fumes? Paano yung usok ng mga sakyan? Yung mga usok from factories. Yung mga iba-ibang klase ng pollutant sa hangin. So sa hangin, mayroong toxin. How about sa ating pagkain? Sa paghahanda ho ng ating pagkain, lalo yung mga tinatawag nating processed food, there are 3 chemicals dito. Una, yung tinatawag nating preservatives. Chemical ba ito?
And preservative, hindi ito nalalayo sa tinatawag na formalin. At ang formalin, alam natin lahat, na ito ay ginagamit. Saan ginagamit ito? Hindi naman sa pang-imbal sa mo. Diba? Pang-imbal sa mo. Yun. Pero sino bang inambal sa mo? Yung taong sukat na ang kumaong. Tama? So itong preservative na ito ngayon, nakahalo sa ating pagkain. Ano ba? Yung tinatawag natin artificial color at yung tinatawag natin artificial flavor. Ano ba yung artificial color and flavor? Ang kulay pinya pero hindi pinya. Amoy niya pinya pero hindi rin pinya. Kulay orange pero hindi orange. Amoy orange pero hindi rin orange. Lasang manok pero hindi manok. Lasang shrimp pero hindi shrimp. Yan nakita yung mga flavors. Ito yung mga pagkain na to, ngayon, mga chemical na to, kumain ka. Meron. Saan nakalagay yan? Kumain ka ng tosino, longganisa, chicheria, young foods, and mga dilata. You can have these three kind of chemical. Tama? So, itong chemical na to, sino pa ang wala? Sino pa ang hindi nakaimbal sa mo sa atin? Ang palagay niyo. Kung itong chemical na ito ginagamit sa taong sukat na ang kubaw, alam niyo guys, hindi pa sukat ang kubaw natin, mayroon na tayo. Siguro pagdating ng panahon, konti na lang. Kapag nasukat na yung kubaw natin, haplos na lang, di na kailangan i-injection. Tama? Yun ang katotohanan. Well, nung nasa Laguna ko, isang audience ang nagpo-question after my presentation, sabi sa akin, really, yung mga chemical na yan, in-approve naman ng B5. Well, wala naman akong sinabi, hindi approve. Actually, approve. Kaya lang, ang intindihin natin, ano ba, bakit pa ina-approve ng B5? Ibig sabihin, kailangan kasi ito i-control. Tama? Itong mga chemical na to. Kaya, ang kinokontrol dito, ang ina-approve, it is the amount actually. Ang ina-approve ng B5 dito, it is the amount of chemical being used. Ang tanong, anong amount ang kinokontrol, kinokontrol ng B5? Ilan? Ang approve ng B5, yung mga chemicals na to, lahat yan, ang side effect, it should be after 20 to 30 years. So, ibig sabihin, ito yung approve. Ibig sabihin, kapag tayo nagkasakit, in a matter of 1 year, using those chemical, bawal. Kapag tayo nagkasakit, in a matter of 5 years, may side effect na yung mga chemical na yan, bawal. Kapag 15 years, bawal pa rin. Ang approve, at least after 20 years. Yun, ang tanong natin sa sarili natin. Kailan nagsimula ang paggamit ng mga chemicals? Sa paghahanda ng ating mga pagkain. Kailan? Alam niyo mo, 1945, nagsimula na ito pa konti-konti ang Pilipinas. Noong 1960s, medyo 50%. Noong 1970s, 70%. Noong 1980, full-fledged na ho tayo na gumagamit ng mga chemical. And America approved the use of 2,800 tons of chemical in using or in the preparation of our food. Yun. So kung 1980 ang nagsimulang full-fledged ang Pilipinas na gumamit niyan, 1990 is 10 years, year 2000 is 20 years. Anong taon tayo ngayon? 2007. So okay na ba? Nasa release na tayo? Yes. So makapansin nyo na ho, yung mga side effect nakikita na natin ngayon sa mga katawan natin. Nasa ngayon ho, hindi na natin malaman kung ano ang sanhi ng mga sakit. Pero one proven fact, chemicals. So saan yung chemical na yan? Sa tubig, sa hangin, sa pagkain. Gusto nyo umiwas sa mga chemicals? Yes. Ang pinakamaganda ho, para makaiwas kayo dito, huwag nang uminom, huwag nang huminga, huwag kumain. That's the best. So may magagawa pa tayo? Wala. Ito ang pinakamalaking problema natin. So chemical pa lang yan. Isang sanhi ng ating pagkakasakit. Pangalawa ho, anything that is excess. Ang pinag-usapan pa natin mo yung sanhi pa rin na